Mic check. Ayan. So, good morning, boys and girls. Ito pala yung GPR 250 natin. I-review natin siya after 1 year of using. Bili ko siya nung last year, December 2. Ngayon ay February. So, almost lagpas na siya ng 1 year. I-review natin yung mga performance niya, then upgrades na ginawa ko. Pero dun muna tayo sa yung overall na review. Kung ano yung naranasan ko, ano yung mga napalitan ko. Yan. Ayan ang pala yung order ng motor ko. Yan, 15,000. Yeah, may mga gasgas yan. Save lang kasi ako nung nag-ride kami. But anyway, una kong napansin, yung ignition coil niya, pag umuulan, ayan, may ignition coil dyan. Pag umuulan, mahirap, namamatay-matay siya madalas. Tapos, mahirap siyang i-start minsan. Hard starting. So, ang ginawa ko, bumili ako ng ignition coil. Kita. Pero yan, CDI. Nagpalit ako CDI. Tapos ignition coil, Phyto. Ang CDI ko pala is BRT Power Max. Tapos Phyto ignition coil 7,400. Lahat 'yon binili ko sa Shopee. Tapos nagpalit na rin pala ako ng carb. Ito, 30mm. Open yan. Yan yung kulay black yung wala siyang air filter. Tapos naka 57 na rin ako. Then naka full system exhaust na rin ako. So by the way, kargado na yan. Hindi na siya all stock. Yung December lang, after 1 year niya, doon ko pinapalitan. Ngayon, yung black niya, yung stock na black niya, may konting kayod na. Pero sabi ng mekaniko, pwede pa rin naman magamit yan. Wala pa naman siyang usok nung pinalitan ko. Okay pa din yung takbo. Tapos, ang mga naranasan ko pa, ito, na putol ko to eh. Takip niya dito. Yan. Tapos, since wala akong parking, madali siyang lumuma. Parang yung pintura niya, yung fairings niya, hindi siya ganun ka, alam niyo na, quality. Basta maalaga ka. Lalo na pag yung mga nasa garahe. Okay pa rin naman siya after 1 year. Yan, makinis pa rin. Meron lang ako mga konting Pero overall, maganda yung performance niya kahit stock lang. Siguro kung pag stock kasi talaga, tapos hanap mo yung built-in tooling niya, hindi siya ganun katulin sa stock since ang carb niya, yung jettings na ang liit. So, kung gusto niyo talagang tumulin yung mga GPR nyo, kahit Z200, I suggest na bumili kayo ng carb. Particularly dito sa Navy. 30mm. Ang jettings ko dyan is, nung una, ang stock kasi niyan, 128 yung main jet. Tapos 38 yung slow jet. Ang ginawa ko, pinalitan ko ng 40mm yung slow jet. Tapos 140 yung main jet. Pero since may karga na siya, pinalitan ko na ng 142 yung main jet niya. So wala naman siyang hagok or anything. Okay pa rin naman. Ang kinabit ko palang ay Yoshimura 420mm. Hindi yun yung 370 kasi may maliit na version nito eh. Yung 370 nito medyo mas maliit, ito mas malaki. So halos parang similar siya sa tunog ng M1. Mas maingay ng konti. Tapos yan, full system, wala yung resonator, full straight yan. Testing natin, sound check. Remix lang siya. Yun lang naman ang mga napansin ko, mga upgrades. Tapos yung mga napansin ko, kasi pag all stock talaga, ang una-una pinapalitan ng karamihan is yung ignition coil. Yung iba nagpapalit din ng CDI, pero mas marami talaga nagsasabi na ignition coil yung inuuna nila. Kasi pag nababasa, lalo na yung sa spark plug cap, namamatay siya. Tapos mahirap siyang i-start. Ito na rin mga pinalitan ko, side mirrors. Una side mirrors. Stock pa yan stock pa yung caliper, stock yung disc, stock yung brake pad. Pero medyo lubog na nga kaya so
Kailangan ko ng palitan after 1 year. Side mirror, Ninja 400. Naka-ignition coil, carb. Tapos, iridium spark plug. Tapos naka-tilt tie pala. By the way, tutupi. Hindi to pwede bawal yan. Pero inaano ko yan minsan. Ginaganon ko. Kasi bawal yan. Pag naka-park lang. Since may load na yung car, kailangan natin magpalit ng mas malaking engine sprocket. Tinanggal ko yung cover kasi pag naka-cover siya, tumatama siya dito. Kumikis-kis kasi lumaki tong engine sprocket na kung mapapansin nyo, sobrang liit na lang ng pagitan. Ayan. Tapos stock chain, stock rear sprocket 34 size 520. Yan. Medyo may kaalman na kailangan ko na rin ng palitan yan. Yung engine sprocket 520 size din, 14 teeth. Ayan. Tapos sa setup na yan na naka round carb, nandyan yung top speed natin sa unang video. Pakita ko lang. Yan. Ito pala, kung ayaw nyong masira agad, common kasi sa mga Motorstar, sa GPR, sa kahit Z2. Pag inupuan kasi ito ng OBR, ng mga back ride nyo, ito kasing mga line na yan, medyo marupok siya. So, ang ginagawa ng iba, pinapare fiber, ganon. Pero sa akin, bumili ako ng tail support. Nabili ko lang din to sa Orange app, Shopee. Nasa 2K ata to. Yan. May mga lang siya, may mga kalawang na lang siya kasi yun nga, wala akong garahe. Nauulanan siya sometimes. Kahit pa paano, napoprotektahan niya pa rin tong tail side natin, tail section natin. Yan. Stock pa rin tayo, stock tires. Stock brake pads. Tapos naka single shifter na pala tayo. Ito yung neto laglag. Kaya yan ginawan ko na lang ng paraan. Tapos yun. Isa pang palang na lako, itong mga switches, dalawang run, ang cons nito ito, yung mga yan. Ginagawa ko, sprayan ko ng contact cleaner sa loob kahit WD-40 para lang yung contact niya maayos ulit. Gumagana pa rin naman yan. Yan. Tapos, mga cables niya, katagalan, tumitigas. So, pinapalitan ko siya. Ayan, yung clutch, pinalitan ko na rin. Throttle cable. And, isa pang cons niya, yung yung brake light switch niya. Pag lagi kayo nauulanan, masisira siya. Pero, pinalitan ko naman siya agad. Ito, nabili ko siya sa Motorstar, wala pang 100. Ayan. Ang next kong i-upgrade pala is itong rear shock. Although inadjustan ko na siya, pinatigas ko yung preload, pero gusto ko kasi ng mas tingkayad to Mas taas yung tail section niya kasi kung mapapansin mo, itong tank tsaka mas mababa to. Ang gusto ko kasi pumantay siya. Pumantay siya dito, tsaka dito. So, ayun lang. Kung may tanong pa kayo, comment down below. Sasagutin ko yan. After 1 year of using, wala pa rin pinagbago. Anli hataw, every rides namin, sumasabay pa rin kahit paano. Stay tuned.